Do you agree? Na ang plano ng Panginoon ang pinaka-the best. Kaya na pa nga sinasabi ni Ate Len eh. Pwedeng ikaw, ito yung gusto mo. Pero sagot ni Lord, no. Pag hindi nakakabuti. Yes, pag nakakabuti. Pero ang sagot ni Lord, pag wait, sandali. Pinoform pa ni Lord yung karakter natin. Bakit? Kasi the best ang plano ng Panginoon para sa atin. Amen? Proverbs 16:9. Ano sabi dyan? Many are the plans and the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Ang dami daw nating nasa isip. Ang dami daw nating plano. Ang dami nating gustong mangyari sa buhay. But you know, sabi nung verse, dapat church, ready tayo. Ready tayo dahil sisirain ni Lord yung plano natin para mangyari yung plano niya. Yes, meron kang plano. Yan o, many are the plans in the mind of man, but it is, sabi ni Lord, it is my purpose that will stand. It is my plan that will happen, sabi ng God. But it is my dream that will prevail. Are you here? Siguro yung iba po sa atin, ilang taon na yung lumipas. Ang dami mong dream. Na-stuck ka na from your situation. Siguro iba po sa atin, may mga dreams po tayo nawala na, may mga dreams tayo kinalimutan na natin kasi hindi naman nangyayari. Amen? May mga dreams tayo siguro nilagay ng Diyos sa atin pero hindi natin alam kung kailan matutupad. Pwedeng ikaw, binigyan ka ng vision ng Panginoon pero hindi mo alam, Lord, kailan ba ito mangyayari? Marami sa atin siguro hindi na naniniwala doon sa pangarap na nilagay ng Diyos sa puso natin. O marami po siguro sa atin, nawalan na tayo ng pag-asa at nawalan na tayo ng gana. And so today, ang title po ng topic natin this morning is this: we need to revive the dream. Sabihin nyo, revive. One more, sabihin mo, revive. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, revive the dream. Yan, revive the dream. Now, tingnan po natin sa Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Sabi po doon, sundan niyo po ako sa mata. Now, ito po sa sulat ni Pablo. I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Next verse. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Yan. Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Alam niyo po ba, ang sumulat niya si Pablo. Si Pablo po ay chosen vessel of God. Do you agree? At ang gusto po ni Pablo nung panahong yan, i-preach ang gospel sa buong mundo. Yun ang dream niya. Yun ang pangarap ni Pablo, ma-preach ang gospel sa buong mundo. At alam niyo po ba na siya po ang sumulat ng majority po ng New Testament. And by the way, si Pablo po meron siyang ibang pangarap ha. Pero ang ginawa ni Pablo, iniwan niya yung pangarap niya, yung sarili niyang mga dreams for the dream of God. Mas pinili po ni Pablo ang lakaran, ang pangarap ng Diyos na nilagay sa kanyang puso. At ang journey po ni Pablo hindi po madali. His journey wasn't easy. Mind you, nung sinusulat po niya ang Philippians, nasa loob po siya ng kulungan. He was in prison. Lahat ng misfortune, lahat ng suffering, lahat ng persecution, inabot po ni Pablo. Pero sabi dun sa verse, balik mo nga dun sa una, he was still confident. He is confident kasi sabi niya, no, that what has happened to me, ano yung mga happened na yan? Suffering, persecutions, misfortune, sabi niya, lahat yun, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Confident siya. Sabi niya, actually lahat na nangyayari sa akin, mga pangit na nangyari sa buhay ko, sabi niya, kailanman hindi nakahadlang yun para matupad ang pangarap ng Diyos sa buhay ko.
Sabi niya, because of my chains. Next verse. Because of my chains. Ayan, sabi niya, ano nangyari? He is in chains for Christ. He is in chain. Nasa kulungan yung mama. Pero ano nangyari? Most of the brothers and sisters, they have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Andiyan ka? Andiyan po kayo? Ang laki ng pangarap ng Diyos. May dreams, may vision, ibinigay ang Panginoon kay Pablo. Pero alam ni Pablo, malaki din ang kahaharapin niyang pagsubok. Alam ni Pablo, may misfortune. Alam ni Pablo, may suffering. Alam ni Pablo, may persecution. Kasi malaki yung pangarap ng Diyos eh. Andiyan ka? But he is totally sold. Sold si Pablo. Anong ginawa niya? Hindi. Lalakaran ko ang pangarap ng Diyos. Hindi para sa akin, kundi para sa glory ng Panginoon. Are you here? Say amen. And so tonight, this morning, church, whatever we are facing today, kahit anong pinagdadaanan natin, pwedeng dumadaan kayo sa mabuti, dumadaan kayo sa masama, pwedeng merong pangit na nangyayari, may maganda, panahon na i-revive natin yung pangarap ng Panginoon sa ating buhay. And so, this morning, pag-usapan po natin, 3 bagay lang. Paano natin lalakaran, Pastora, yung pangarap ng Diyos sa buhay natin? Kagaya ni Pablo, ang dami niyang hinarap, pero hindi siya huminto. Paano natin lalakaran yung gusto o yung plano ng Panginoon? Una-una, let's begin. Number 1, paano lakaran? Number 1, let's all read. 1, 2, 3, go. See? Very good. See the bigger picture. Okay? Sino dito may pinagdadaanan? Lahat tayo, tama? Sino dito walang problema? Lahat tayo meron. Sino walang problema? Bigyan ko kayong problema. Di ba lahat meron? Lahat tayo. Sino walang utang? Bigyan ko kayo ng utang. Amen? Patong-patong problema, di ba? Amen? Kahit gaano kalaki, kahit gaano kadami kasalimuot, yung sinasabi natin patong-patong ng mga problema at buhay po natin. Amen? You have to see the bigger picture. Kailangan mong makita yung malaking picture. You have to see the bigger picture. Alam niyo po ba na ang see the bigger picture is an idiom? Idiom. Iba nag-aaral, alam po yan. Na ang ibig sabihin po is this. Seeing the big picture means to be aware of the general. To be aware of the overall of something. Are you here? You say amen. Example, may problema kayo kunwari, mag-asawa. Papaano ko ang pangarap ng Diyos sa inyong mag-asawa? I-save yung household. I-save yung buong family. Kung ang nakikita mo lang ay yung problema ninyong mag-asawa, amen, at hindi mo nakikita yung malaking pangarap ng Diyos sa inyong pamilya, magkakaproblema. Do you agree? You need to see the bigger picture. Because behind all those problems, problema, may purpose ang Diyos. Say amen. Kaya nilalagay tayo ni Lord sa masalimuot na sitwasyon. Amen? Nilalagay ka ni Lord sa isang masalimuot na sitwasyon, pero ang pangarap ng Panginoon, hindi ilublob ka doon. Ang pangarap ni Lord, iahon ka doon. Pero ang nakikita lang natin, yung masalimuot na part. Ang nakikita lang natin, yung pangit na part. Pero hindi natin nakikita yung big picture. Hindi natin nakikita yung pangarap ng Diyos na ilabas tayo dun sa apoy with strength. Amen? Say amen. Now, look at me. If you want to be a happy person, gusto mo maging masaya, kung gusto mo maging masaya ang buhay, amen? Pag sinabing buhay, ang buhay kasama na problema dun Tama? Pag sinabing buhay, hindi naman hindi naman exempted sa problema. Pag sinabing buhay, kasama problema. Paano tayo magiging masaya habang nabubuhay tayo?
Kailangan nating what? You need to look at every problem. Look at me. At every situation. And even at yourself. At God's perspective. Basahin nyo nga. God's perspective. Amen? Kailangan nating makita yung mga bagay, yung mga sitwasyon sa paligid natin at God's perspective. Ano ang tingin mo sa problema? Ano ang tingin mo sa sitwasyon? Ano ang tingin mo sa sarili mo? Anong tingin mo doon sa katabi mo? Amen? Pero, tingnan mo din, ano ang tingin ng Diyos sa problema? Ano ang tingin ng Diyos doon sa sitwasyon? Ano ang tingin ng Diyos sa sarili mo? Are you here? Kasi happy people, yung mga masasayang tao, they have larger perspective. Ang happy people, they can see God's perspective. Ang happy people, they can see bigger picture. Are you here? Pag hindi natin nakakita yung mga bagay sa paligid natin from God's point of view, pag hindi natin nakakita yung mga bagay from God's POV, you will get discouraged. Tama? You will get frustrated. You will never be happy in life. Tama? Say amen. Baka ang tingin mo sa sarili mo, tiningnan mo yung sarili mo from your own perspective eh. Bata pa ako. Babae ako. Ang dami kong kainaan. Hindi ko kaya yan. Hindi ako able. Tiningnan mo yung sarili mo sa perspective mo. Amen? Look at this picture. Ano po nakakita nyo? May pusa. Tama? Tapos, ano yung anino niya? Lion. Amen? God's picture of who you are, look at me, is always bigger than the idea of who you are. Are you here? Nakita nyo yan? Ang tingin natin sa kanya, pusa. Pero, sa likod nun, isa siyang matapang na leon. Are you here? Si Abraham, look at me church, nakita niya ang sarili niya. Hindi, Lord, ordinary father lang ako. But God saw him as father of many nations. Are you here? Si Pedro, ang tingin niya sa sarili niya, pebble lang ako eh. Ano yung pebble? Yung maliliit na bato. Pero ang tingin ng Panginoon sa kanya, God saw him as a rock. Tingin mo ba sa sarili mo? Failure ako eh. Ang tingin mo ba sa sarili mo? Bata pa ako. Wala akong abilidad. Ordinaryo lang ako. Pero ang tingin ng Diyos sa'yo, ano? Ang tingin ng Panginoon sa atin, tingin mo sa sarili mo maliit, pero ang tingin ng Panginoon sa'yo malaki. You are victorious. You have great potential. You are capable. You are extraordinary. Kaya we need to see ourselves as overcomers. Amen? Kasi nakakita tayo ng Panginoon. Nakakita tayo ng Diyos. Alam niya yung kapasidad natin. Amen? That's why we need to see the bigger picture. Kailangan nating makita yung malaking picture na yun. Are you here? That's number 1. Number 2 is this. Basahin nga po natin sabay-sabay. Live the bigger purpose. So, para lakaran natin, amen, yung para lakaran po natin yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Una, we need to see the bigger picture. Pangalawa, we need to live the bigger. We need to live the bigger purpose. Sabihin niyo purpose. Purpose. Amen? You know, living the dream of God is having bigger purpose. Kung gusto po nating ipamuhay yung purpose ng Diyos, yung dream ng God sa buhay natin, kailangan nating makita yung bigger purpose. Kasi kaakibat ng pangarap, tingin sa akin, kaakibat ng pangarap ng Diyos ay ang mga bakit natin sa buhay. You know, habang nilalakaran po natin yung pangarap ng Panginoon, look at me, dapat alam natin ang bakit. Dapat alam natin kung bakit tayo lumalakad sa pangarap ng Diyos. Kaya ang tanong ko po, bakit mo nilalakaran yan? Amen? Bakit ka naglalakad sa pangarap ng Panginoon?
Bakit yun ang pangarap mo? Bakit yun ang ginagawa mo? Do you know all the answers to all your whys? Alam ba natin lahat ng sagot sa lahat ng why natin? Kasi darating ang pagsubok sa buhay. Look at me. Darating ang maraming hadlang para sa pangarap natin. Marami kang pwedeng maging rason. Pero uuwi ka pa din dun sa bakit. Tama? Babalik ka pa din dun sa purpose na niligay ng Panginoon sa puso mo. Tanong, what is your purpose? Amen? Ano ang purpose mo sa buhay? Ano ang reason ba't ka nabubuhay? What is the reason of your existence? Natanong mo na ba yun? Naitanong mo na ba sarili, bakit ako nabubuhay? Anong purpose ng buhay ko? You know, your purpose is this. Your purpose and my purpose is to love God and love people. That's it. Kasi wala naman pong ibang iniutos ang Panginoon. Isa lang eh. Kinonsize na niya lahat ng utos sa dalawa. Sabi niya, dalawa na. Kinonsize ko sa dalawa. Mahalin mo ako ng buong puso mo. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So sabi ng Panginoon, etong dalawa lang ay master nyo. Yan ang layunin ng buhay. Mahalin nyo ako, mahalin nyo yung katabi nyo. Mahalin niyo ako, mahalin niyo yung mga kasama niyo sa bahay. Mahalin niyo ako, mahalin niyo yung mga difficult people. Mahalin niyo ako, mahalin niyo hindi ka mahal. Andiyan ka? Yun lang. This is the reason why we exist as individual and as church. Nung create tayo ni Lord, He created us with a purpose. Pag hindi natin nagagawa yung purpose natin, yung reputation ng Panginoon is at stake. Kaya ang greatest tragedy in life is not death, but the greatest tragedy is life without purpose. Tama? Alam nyo, hindi tayo nilikha ng Panginoon para magpakasasa tayo sa vision natin eh. Hindi tayo nilikha ni Lord para magsirain yung buhay natin sa mali. Nilikha tayo ng Panginoon hindi lang para mag-aral, hindi lang para magtapos, magtrabaho, mag-asawa, magkaanak. Pagkatapos magretiro, tapos mamatay. Ganun na lang ba yung purpose ng buhay natin? Pag ganun ang purpose ng buhay natin, ganun ang tinakbo ng buhay natin. Although parang okay naman. That is meaningless. Pag ganun ang buhay, that is nonsense. Imagine, nabuhay tayo. Sino dito 60 years old na? Sino dito 70, 75? Amen? 50, 30, 40. Biruin mo, nabuhay ka ng ilang taon, walang meaning ang buhay? Nonsense! Tama? Biruin mo, nabuhay ka ng 60 years, walang purpose yung buhay mo. Ang tawag nun, tragedy. Amen? Walang kabuluhan yun. Walang meaning dun. There should be meaning. Amen? Magpapakita po ako sa inyo ng ilang picture ng mga taong naging makabuluhan po ang buhay nila. Show the first picture. This is Martin Luther. Amen? Siya po ay German theologian, religious reformer. He was the catalyst of 16th century Protestant Reformation. He became one of the most influential, controversial figures in the history of Christianity. Si Luther po ang nagpasimula ng Protestantism. Siya. Amen? His action sets in motion tremendous reform in the church because of Martin Luther. Next picture, Billy Graham. Si Billy Graham po died February 2018. From the time of his ministry, nagsimula ang ministry niya 1947. Nag-conduct siya ng 400 crusades in 185 countries. Brain mo, sa 6 na kontinente, 185 countries ang nakapag-conduct siya ng krusada doon. Hanggang sa mamatay siya, ganun ang ginagawa niya. Ito pa, next picture. Kilala niyo po ba to? Sino nakakilala dito? Ha? Ang ating late Pastor Ferdinand Brescio. Kung hindi niyo po kilala, siya po yung founder ng ating church. Okay? At kailan ba siya namatay? 3 years ago ba? 4 years ago? Parang magpa 5 years ago na ata. Nawala si Pastor. He is our late senior pastor. And you know, he dedicated his whole life for the church up to his last breath.
Malapit nang mamatay yan. Biyernes, nag-i-speak pa ng NOP namin. Nakaupo na nga lang, nasa table pa, nag-i-speak pa. Pagkatapos siya mag-speak, sakit na sakit siya dun sa tiyan niya, dinala sa hospital. Hindi na namin nakita. Up to his last breath. Diyan ka, anong masasabi natin sa kanya? Siya po isang ehemplo. Picture na isang taong naging makabuluhan ng buhay. Are you here? Say amen. Katulad ni Martin Luther, katulad ni Billy Graham, katulad ni Ferdinand Brescio, katulad nila Pastor. Amen? Lahat sila nagtagumpay. Tama po? Tama po? Say amen. Say amen. Tayo, humahanga tayo sa mga katulad nila na nakatupad ng kanilang pagkatawag. Humahanga tayo dahil nais sa katuparan po nila yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Tanong, naging madali ba ang buhay ng mga yan? Hindi po naging madali ang buhay nila. Amen? Hindi ba sila dumaan sa napakaraming pagsubok? Dumaan sila sa maraming pagsubok. Hindi ba sila umiiyak sa gabi? Umiiyak sila sa gabi. Amen? Hindi ba sila nalungkot? Hindi ba sila nasaktan? Nalungkot yan. Nasaktan yan. Pero above everything, church, amen, mas pinipili nila na lakaran ang pangarap ng Diyos sa buhay po nila. And they were able to discover their sense of purpose, their calling, and their destiny. Are you here? Say amen. Say amen. Biruin mo, ang daming ambisyon ni Pastor. But beyond his ambition, na-realize niya, God has directed him to fulfill a call. Anong ginawa niya? Nag-respond. Amen? Nag-respond. Nilid siya ng Panginoon sa isang disenyo. Amen? Sa isang disenyo na mag-i-impact sa buhay ng mas marami. Kaya ang Christian life is a life called to fulfill, next slide, to fulfill meaning and greatness. Anong ibig sabihin ng Christian life? Pag pumasok ka sa buhay Kristiyano, ang buhay natin, ang pagkatawag natin, ang calling talaga natin, ay magkaroon ng buhay na makabuluhan at nag-i-impact sa iba. Amen? Ang kadakilaan, look at me church, ang kadakilaan, ang kahulugan ng buhay natin ay nasa paglakad po natin sa pangarap ng Panginoon. Kaya kung gusto po nating magkaroon ng makabuluhan na buhay, wag po sana tayo mamatay nang wala tayong purpose. Amen? Say amen. Wag sana tayong mamatay na hindi natin nagagawa yung purpose po natin sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos natin, ang laging gustong-gusto ng Panginoon, He uses ordinary people. Kagaya mo, kagaya ko, for His eternal purposes. Hindi siya tumatawag ng extraordinary. Hindi siya tumatawag ng magagaling. Hindi siya tumatawag ng matatalino. But He calls the ordinary to become extraordinary. Ganun ang trip ni Lord eh. He chooses the ordinary to become extraordinary. Kaya kapag may pangarap si Lord na nilagay sa atin, pag pinili ka ng Panginoon, pag tinawag ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Look at David. Si David po patingin mo yung picture ni David. Si David, great example po yan. He's also a great example. Why? David was not qualified. Kasi si David nung panahon yan, maliit eh. Ang linggit-linggit. Si Goliath, ang laki-laki. David was not qualified to fight Goliath. Kasi musmos siya nung panahon yan. Amen? But God chose him anyway. Pinili siya ni Lord. Tanong, natalo ba ni David si Goliath? Yes. Dahil ba malaki si David? Hindi. God made it happen. Yung maliit na bato ang pumuwing sa mata ng malaking higante. Please don't forget this, church. When God calls you, He will provide. Do you agree? Pag may pinapagawa ang Panginoon sa buhay mo, merong sinasabi ang Panginoon sa iyo, gawin mo itong bagay na to, magpo-provide ang Lord. Sana ang sagot po natin, Lord, here I am, send me. Amen. Sana po lagi nating maintindihan, whatever God requires, He will provide for. Kung tinatawag ka ni Lord, lakaran mo to anak, bahala ang Diyos. Kung tinatawag ka ni Lord, gawin mo to anak, bahala ang Panginoon, lakaran mo lang. Kung
Kung tinatawag ka ni Lord gumawa ng mas malaking gawain, may gawin para sa Panginoon, bahala ang Diyos. Lakaran mo lang. Right here? Kaya yung pagpunta nyo po dito, yung pagbibigay nyo po ng oras, paglalakad po yan sa kalooban ng Panginoon eh. O ano man ang gain ninyo, bakit kayo naririto? Anong magigain ninyo? Bahala ang Panginoon. Ang importante, nilalakaran natin yung purpose po natin sa buhay. Say amen. Anong una? See the bigger picture. Pangalawa, live the bigger purpose. Samahan ako ng banda. Number 3, last. Basahin nga po natin. Number 3. 1, 2, 3, go. Trust the bigger process. Amen? Trust the bigger process. The bigger the dream, look at me, the greater the process. Malaki ang pangarap, malaki ang process. Amen? Kaya nga yung iba, wag na tayo mangarap, mamumblema lang tayo. Pag nangarap kasi tayo, pag malaki, the more na lumalaki yung process kasi. Malaki ba yung pangarap mo? Pag malaki ang pangarap mo, may process yan. Imposible ba yung pangarap mo? Pag imposible, may process yun. Pag tiningnan mo yung sarili mo, parang imposible, parang di kaya. But as human, tayo ayaw natin ito eh. Ayaw natin ng changes. Ayaw natin ng proseso. Kasi alam natin, pag prinoproseso tayo, may inaalis. Alam kasi natin, pag may prinoproseso, may tinatanggal. Pag may prinoproseso, may nilalagay na bago. Pero bago ilagay yung bago, may inaalis na luma. Amen? Pag pinoproseso, binabago lahat. Diyan ka, may idinadagdag, may ibinabawas, may pinuprone, may tinatanggal. Ganon. Kaya ang process po masakit. Sabihin nyo masakit. Masakit yan. Mahirap yan. Pag may pangarap ka, may proseso yan. Big or small dreams, big and small dreams must go through process. Hindi po yan overnight, mga kapatid. Hindi po yan overnight. Ano sabi ni Pablo? Romans 8:17 to 18. Sundan niyo po ako sa mata. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. I consider our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. You see, ano sabi dun sa verse? We will share in Christ's glory. Bakit? Kasi we share in Christ's suffering also. Kung partaker ka ng suffering ni Kristo, partaker ka rin ng glory niya. We will share in His glory kasi nagpaproseso tayo. At sa dreams ng God, may testings, look at me, may trials, may apoy dyan. Yung dinadaanan natin ngayon, yung dadaanan natin, sabi dun sa verse, yung mga present sufferings natin ngayon, ang sabi dun sa verse, they are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. Kaya look at me, most of the success in life comes from consistency. Sabihin nyo, consistent. Anong ibig sabihin ng consistent? Alam nyo ba na talo ng consistent yung magaling? Kahit magaling ka, kung hindi ka naman consistent, baliwala. Amen? Bakit kailangan consistent tayo? Bakit sa buhay dapat consistent tayo? Kasi kahit walang nangyayari, dapat tuloy lang. Amen? Kahit isa lang o dalawa lang dumating, dapat tuloy lang. Kahit parang hindi sila sumasagot. Di ba? Ang kati ng ilong ko eh. Hindi ko alam, Jency, ganun ba talaga? Wala nang sumasagot eh. Di ba? Kahit hindi sila sumasagot, tuloy lang. Di ba? Kahit parang ang tagal, tuloy lang. Kaya dapat consistent lang tayo. Bakit? Process kasi yan eh. Habang tumatagal, dapat tumitibay.
habang tumatagal, habang tumitibay, dapat mas nagiging kamukha tayo ni Kristo. Dapat ang tanong natin, Lord, sa prosesong to, anong gusto mong matutunan ko? Amen? Sa proseso to, Panginoon, na nilalakaran ko yung pangarap mo, anong gusto mo na maging ako? Amen? At kapag tinanggap natin yung pangarap ng Diyos, dapat tanggapin din natin yung proseso ng Panginoon sa buhay natin. Say amen. Kasi hindi ito tungkol sa atin. Look at me. Hindi ito tungkol sa iyo. It's about who you will become in the process. Amen? Yung difficult people will process you. Sino may mga difficult people sa buhay? Ba't nilalagay ni Lord yan sa buhay natin? Kasi gusto tayong process ng God eh. Difficult situation. Bakit may mga difficult situation? Kasi gusto tayong i-process ni Lord eh. They will process us. It will mold us to become what God wants us to be. Handaan natin. Kailangan natin i-endure. Labas mo nga yung process. Basahin nga natin sabay-sabay. Endure the process. Kailangan nating daanan. Amen? Kailangan mong dumaan sa breaking. Kung gusto mo ng breakthrough. Huwag ka taas-taas lang ng kamay. Gusto ko breakthrough. Gusto ko blessing. Dali. Endure the process. Gusto mo ng breakthrough? Breakings? Ay gusto ng breakthrough? Ng blessing? Daan ka muna sa breaking. Amen? Say amen. Gusto mo ng anointing? Ba, sandali. Gusto ko anointing. Gusto ko i-catch yung fire. Dapat willing ka ding dumaan sa pruning. Tama? Kasi kasama ng pangarap ni Lord is yung humbling experience na maproseso po tayo. Say amen. Anong pangarap mo? O sige, bigyan kita ng 60 seconds. Isipin mo ano yung pangarap mo. Amen. Willing ka ba dumaan sa process? Gusto mo mag-doktor, pero ayaw mo mag-aral mabuti? Gusto mo maging abogado, ayaw mo mag-aral mabuti? Gusto mo magkaroon ng ganito, ganyan, pero ayaw mong mahirapan? Walang ganon. Amen? Say amen. Champions are not developed overnight. Look at me, church. Champions are not discovered in the spotlight, but champions are made in the process. Gusto niyong i-champion ang buhay? I-champion natin. Mga nanay, i-champion niyo ang pagiging nanay ninyo. Mga tatay, i-champion niyo yung pagiging tatay ninyo. Mga anak, i-champion niyo din ang pagiging anak. Champion natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Paano? Hindi overnight nangyayari yan. Hindi nadidiscover sa spotlight. Nadidiscover in the process. Amen? Lord, may pangarap ako. Ang laki ng pangarap ko. Ang laki doon ng mga pagsubok ko, Panginoon. Anong tinuturo mo sa akin? Lord, parang gumuho na yung dream ko. Wala nangyayari. Anong gusto mong matutunan ko? Are you here? Say amen. Say amen. Say amen. After the process, pag yung na-endure natin yung proseso, pag champion natin lahat yan, ano mangyayari? Okay? After the process, you will live the dream with greater payoff. Sino gusto nito? Payoff, payoff. Gusto natin payday, 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 payday. Pag aking siya 30, di ba? Wala nagkakasakit. Wala nag-a-absent. Sweldo eh. Di ba? Tuntua tayo pag ganun eh. Pag na-process na tayo, may payoff yan mga kapatid. After all this, after all the process, may harvest. All our labors are not in vain. Anong principle ng payoff? Labas mo yun. You reap what you sow. Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Prinsipyo. Huwag kang mag-expect ng ani pag wala kang tinanim. Tama? Kaya anong gagawin mo ngayon? Diba? I-trust the process. Tanim ka lang ng tanim. Magtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Pag nagtanim ka ng masama, anong aanihin mo? Masama din.
Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Mag-invest ka ng pera, di ba? Kikita ka ng pera. Tama? Pag may tanim ka, you reap later than what you sow. Pag nagtanim ka, huwag mong agarin. Gusto mo pagkatanim mo, meron agad, punong malaki? Di ba? Walang ganon. Kaya nga may mga bagay na hinihintay mo pa eh. Niluluhod mo pa sa panalangin eh. Kasi wala namang tanim na agad-agaran, tutubo agad puno eh. Walang ganon. Amen? Pag may tanim ka, hayaan mo. Hayaan mo lang muna magbunga. Hintayin mo sa panalangin. Amen? Kaya una, ang pagtatanim sa pag-aani. Ang masarap nito, pag nagtanim ka ng buto, naghasik ka ng butong ganyan, aani ka ng siksik, liglig at umaapaw. Si Amen. Yan ang prinsipyo ng Biblia. You will reap more than what you sow. Kaya sa proseso po ng Diyos, napakasarap isipin na sa panahon pinoproseso ka ng Panginoon, nagtatanim ka. Amen? At naghihintay ka sa Diyos. Kasi alam mo, sa dulo, aani ka. Amen. Sino po nakakilala dito? Tapos na po ako. Jessica Sanchez. Sino po nakakaalala sa kanya? Naalala niyo siya? America's Got Talent, Season 20, big winner. Lumaban siya, buntes. Kasi nung nag-audition yan, dun sa audition niya, hindi pa, parang parang maliit pa yung tiyan niya. Inabot na ng 9 months hanggang dun sa pinali. Amen? Ang daming nagbago sa buhay niya. A lot of things already, a lot of things happened already. Okay? And she took a different path. Sabi niya, sumali siya ng AGT Season 1. 16 years old lang daw siya noon. Sabi ng ilan, tapos na karera siguro niyan. Hindi na siya siguro makakabalik sa pagkanta. But after nearly 20 decades, she went back to the competition. Bumalik ulit sa competition. And her being pregnant, her doubts didn't stop her. Are you here? Birin mo, after 20 years, sabi ng mga judges sa kanya, sino nakapanood? After 20 years, bumabalik ka, sabi ng mga judges, Jessica, hinog na. Aani ka na ngayon. Di ba ang sarap? Naramdaman nila, panahon mo na, aani ka na ngayon. After 20 years. You see? Say amen. Eto, kilala nyo ba to? Kasama ba to doon sa, corrupt na napag-usapan sa Blue, Committee Ribbon? Amen? Ito, nung natalo ni Eric Morales at ni Juan Manuel Marquez, ang dami nagsabi, Manny, tapos na karera mo, hindi ka na makakabalik. Pero ano nangyari? Ang ginawa niya, bumangon ulit, nag-training ulit, at naging 8th Division World Champion. Isang bagay na hindi magagawa at hindi pa nagawa ng kahit sinong boksingero sa kasaysayan, yung maging 8th Division World Champion. Are you here? Say amen. Bakit? Kasi nga, hindi na sila natapos doon. Sabi ng mundo, tapos na yung karera ko, hanggang dito na lang ako. Hindi! Nilaban pa nila yung pangarap nila sa Panginoon. Say amen. Say amen. Gusto ko pong basahin niyo po itong malakas. Let's all read this loud. 1, 2, 3, go. Let us not become Amen. Last verse ko po bago tayo matapos. Let us not become weary. Huwag po tayong mapagod, gumawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod, magmahal. Huwag tayong mapagod, maglingkod sa Panginoon. Because at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Maging motivation po natin na kahit ang dami po nating pinagdadaanan ngayon, makita natin yung bigger picture. Look at me. You need to see the bigger picture, church. Not from your own perspective, but from God's point of view.
makita mo yung sitwasyon mo, makita mo yung kalagayan mo from God's point of view. You need to see the bigger picture. You need to live out the bigger purpose. Napaka-importante, alam natin ano yung nilalakaran natin at bakit natin nilalakaran yun. Amen? And lastly, you need also to trust the process. Labas mo nga yun, Nak. See the bigger picture, live the bigger purpose, trust the bigger process. Basta po ako. Say amen. May natutunan po kayo? Amen. You will all stand up and then we will pray.